Breaking news! Bakit hindi ito nabalita? Sa wakas, lumabas na din ang totoo. Pangulong Bongbong Marcos, viral worldwide matapos ang nakakagimbal na revelasyon sa kanyang tunay na pagkatao. Yes mga kababayan, eksperto na ang naghusga dito sa isyong ibinabato sa ating mahal na Pangulo. Dito mo talaga makikita kung anong tunay na klaseng tao si PBBM mga kababayan. Dahil kahit kaliwat kanan pa ang ibato sa kanya ay nananatiling profesional, kalmado at nakukuha pa ding ngumiti ng ating mahal na Pangulo. Kaya dito galit na galit ang mga kalaban dahil kahit anong pilit na pinapabagsak ay bagkos lalo pa itong lumalakas at minamahal ng taong bayan. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Dapat itong mapanood ng lahat. Pangulong Bongbong Marcos, viral at in fact laging laman ng social media patungkol sa kanyang pulburon video. Yes mga kababayan, halos araw-araw ay laman ng comment box si PBBM sa lahat ng media platforms na siya daw ay adik at bangag. Matatanda ang lalong uminit ang isyong ito nang magpalabas ang mga kontra-administrasyon ng pulburon video di umano ni PBBM isang araw bago ang kanyang ikatlong State of the Nation address noong July 22, 2024. Sa naturang video, nag-viral online ang isang mababang kalidad na video na di umano ay nagpapakita ng pagsinghot ni Pangulong Bongbong Marcos ng puting powdery substance. Ang video na to ay agad umani ng mga katanungan sa pagiging lehitimo nito. Si PBBM nga ba talaga ang nasa video o manipula ba itong video na to gamit ang AI o Artificial Intelligence na tinatawag? Dahil nga nag-viral ito online, inimbestigahan agad ito ng Vera Files. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, ano nga ba o sino nga ba ang Vera Files? Ang Vera Files mga kababayan ay isang verified signatory ng International Fact-Checking Network. Bahagi rin ito ng third-party na fact-checking program ng Meta o FB na naglalayong labanan ang mga maling impormasyon at disinformation na kumakalat sa internet. Sa suporta mula sa National Endowment of Democracy, sinusubaybayan at tinatanggihan ng koponan ang mga maling pag-angkin, mga flip-flop, mga panlilinglang na pahayag ng mga pampublikong opisyal at numero. Dahil nga nag-viral ito online, inimbestigahan agad ng Vera Files ang pagiging tunay ng isang controversial na pulburon na video. Ang video na ito ay ipinakilala sa isang rally na nauugnay kay Duterte sa Los Angeles noong July 22, 2024. Madiing-ding sinabi sa isang pahayag ni Attorney Harry Roque na ang video na ito ay napatotohanan at hindi artificial intelligence. Kayo dito sa pulburon video? Well, kasama po ako nung unang pinakita po yan ni Maharlika Boldaquera, no? Pero yan po ay binigay kay Maharlika ng kanyang puting ahas. Okay? At nandun naman kami sa Los Angeles nung pinakita niyang una yan. Tapos, ang ginawa ko kung ano yung pinost ni Maharlika, ipinost ko rin sa aking Facebook at idinaan ko sa isang computer app para malaman kung ito ay artificial intelligence or deepfake. Yung programa na ang tawag ay Deepware. At lumalabas na wala raw deepfake doon sa video na yon. So siguro nasaktan sila doon. Tapos ngayon nga, ito yung revelasyon ni Cathy Pinat na nakita niya talagang gumagamit ng cocaine ng presidente, ang first lady. At ngayon nga, kahapon lang, sinabi rin niya, pati daw si Congressman Sandro Marcos. Sir, ulitin ko lang hindi sa inyong pag-iimbestiga sa video, hindi siya fake. Hindi po, ginamitan po namin siya ng computer app. Ang pangalan ay Deepware. At ginawa po namin yung pagsusuri kaharap ang maraming tao dyan po sa New York, dun sa Maigsob, New York. At ang lumabas po talagang conclusion, no deepfake detected. So, ano po yung ginamit ng NBI at ng gobyerno para sabihin po na ito ay fake? Hindi po sila gumamit ng computer app. Ang ginamit lang nila comparison. Pero ako, mas naniniwala ako sa objectivity na isang computer app. Kasi sa panahon naman ngayon, madali talaga ma-detect ang mga fake, ang mga deepfake. So, diretso na po, si Pangulong Bongbong po yun? Well, lumalabas na yung base sa ginawa ng pagsusuri gamit ng computer app na deepfake
hindi siya deep AI, hindi siya deep fake. Malaki ang posibilidad na si Pangulo ngayon. Noong taong 2021, matatandaang sumailalim si PBBM sa drug test ilang sandali matapos sabihin noon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na gumagamit umano ng cocaine ang isang kandidato para sa pagkapangulo. Nagnegatibo si Marcos para sa droga, ngunit ang kanyang mga kritiko ay patuloy na nagpapakalat ng mga alingaw-ngaw ng kanyang di umano'y pag-abuso sa droga. Inilabas ni Maharlika ang video, ngunit hindi nagbigay ng malinaw na detalye sa mga tool o eksperto na ginamit para sa pagpapatunay. Sa vlog at sa isang sumunod na panayam sa SMNI, sinabi ni Maharlika na hinangad lamang niya na patunayan na ang video ay hindi paminsala. Nabasa niya sa isang nakaprint at ulat mula sa isang hindi kilalang pinagmulan na nagsasaad na ang video ay hindi pinakialaman batay sa 5 test. Pero hindi siya makapagbigay ng sagot kung paano niya napatunayan na ang lalaki sa video ay si PBBM. Ang Verifiles Fact Check ay nakipag-ugnayan kay Maharlika sa kanyang mga pahina sa Facebook para sa komento. Ang isa sa mga mensahe ay nakita ngunit wala itong tugon. Sinuri ng Verifiles ang artificial intelligence mula sa Deepfakes Analysis Unit ang dalawang bersyon ng video. Isa ay mula noong July 22 at ang mas mataas na kalidad na bersyon ng video na pinalabas noong August 25. Ang isa sa mga tool na ginamit ng Deepfakes Analysis ay tinatawag na Sensity AI na gumagamit ang AI upang makita ang mga deepfakes na video, imahe o audio. Sa pagbibigay kahulugan sa mga resulta ng tool, nakita ng Deepfakes Analysis Unit na ang video ay kahina-hinala at may mga palatandaan na isang uri ng manipulasyon na tinatawag na face swap. Sinabi ito ng Deepfakes Analysis sa Verifiles Fact Check. Nagbigay ang True Media ng 67% confidence rating para sa AI manipulation at 45% lamang rating sa facial na pagkakaiba. Napansin din ng mga eksperto ang pagkakaiba ng istruktura ng tenga sa pagitan ng lalaki sa video at ni Presidente Marcos. Hindi tiyak na mapatunayan ni Maharlika na ang tao sa video ay si Pangulong Marcos. Question din ng mga eksperto sa mga digital forensic ang pagiging tunay ng video batay sa tool ng pagtuklas ng AI. Kaya naman mga kababayan, once and for all, ang lalaki sa pulburon video na kumalat sa mga social media ay hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Puro lang ito paninira ang alam ng kalaban pero hindi naman nila ito mapatunayan. Kaya naman si PBBM ay may matinding pahayag sa mga fake news na balitang kumakalat patungkol sa kanya. Unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang naibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayong masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. At ipaliwanag sa taong bayan na itong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, bagong paggising hanggat matulog, ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga panggulo na ginagawa nila. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that are spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on.